Now let us pray po. Lord, Lord Jesus, thank you for this morning that Lord Jesus, thank you for this morning that you wake us up. Lord, bless us today. Lord, can you speak with us through your word by the power of your Holy Spirit? Lord, we want to worship you and we want to know you more. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. As we listen to his word, that it may speak to us, and it is great privilege that God used me today and this and I thank him, Lord Jesus Christ, that our topic is Discipline of Dismay by Oswald Chambers. Meaning of dismay and discipline. Dismay cause someone to feel concerned and distressed. For example, during of my exam in my school of the language Catalan, Spanish, and math, I feel a little bit dismay and distressed because I have doubts on my answers if it's good or not. Discipline trains someone to obey the rules or code of behavior using punishment to correct disobedience. Example of discipline. For example, when when mama and papa teaching me and punishing me because when I do something wrong. For example, when I shout at papa, so he will let me watch TV. That's one of my punishments. As they followed, they were afraid. Mark chapter 10, verse 32. Jesus and his disciples were now on the road going up to Jerusalem. Jesus was going ahead of the disciples, who were filled with alarm. The people who followed behind were afraid. Once again, Jesus took the 12 disciples aside and spoke of the things that were going to happen to him. It means that it means that they want to kill Jesus, they want to mock him, and they want to spit on him. At the beginning of our life with Jesus Christ, we were sure we knew all there was to know about following him. It was a delight to forsake everything else and had to throw ourselves before him in a fearless statement of love. But now we are not quite so sure. Jesus is far ahead of us and is beginning to seem different and unfamiliar. Jesus was going before them, and they were amazed. When we follow Jesus, we will get to know him more. If we love if we love Jesus, we will forget ourselves. We will not do our own things that we do. Of our own things, we make our decisions. You make sin against God. There is an aspect of Jesus that chills even a disciple's heart to its depth and makes his entire spiritual life gasp for air. This useful person, with his face set like a flint, Isaiah chapter 50, verse 7, is walking with great determination ahead of me, and he strikes terror right through me. In
He no longer seems to be my counselor, my friend, and I and has a point of viewing about which I know nothing. All I can do is stand and stare at him in amazement. At first, I was confident that I understood him, but now I am not so sure. I begin to realize that there is a distance between Jesus and me, and I can no longer be intimidated with him. I have no idea where he is going, and that goal has become strangely distant, meaning that Jesus wants to change our lives inside co- completely, inside and outside totally. Jesus Christ had to fully understand every sin and sorrow that human beings could experience, and that is what makes him seem unfamiliar. When we see this aspect of him, we realize we really don't know him. We don't recognize even one characteristic of his life, and we don't know how to begin to follow him. He is far ahead of us, a leader who seems totally unfamiliar, and we have no friendship with him. The persons who made sin against God doesn't have a relationship with God. They don't know Jesus. But who is Jesus? Jesus is our Savior. Jesus forgives our sins. Jesus healed me. Jesus will be with me. Jesus is my teacher, and Jesus is my God. The discipline of dismay is an essential lesson which a disciple must learn. The danger is what we tend to look back on our times of obedience and our past sacrifices to God in an effort to keep our enthusiasm for, for Him strong. See Isaiah chapter 50, verse 10 and 11. But when the darkness of dismay comes, endures until it is over, because out of it will become the ability to follow Jesus, truly, which brings inexpressibly wonderful joy. It means the persons that doesn't fear in the Lord, they will see the discipline of God. Wisdom from Oswald. Am I getting nobler, better, helpful, more humble as I get older? Am I exhibiting the life that men take knowledge of of having been with Jesus? Or am I getting more self-assertive, more deliberately determined, have my own way? It it is great thing to tell yourselves the truth, the place of help. For me, Oswald Chambers has two different versions of Christians: fully knowing, obeying, and loving Jesus, or being dismayed because of doing their own way. And we need to tell the truth. Thank you po. Wow. What a great privilege po na makakasama po natin ang isang
anak ng Daybreak dito po sa ating dito sa platform. Kaya pupurihin po ang Diyos na kung saan ang ating pong anak, ang ating pong anak ay nais pong makapag-include po sa Diyos sa mamagitan po ito. Kaya pupurihin ang ating pong Panginoon. So, sa oras po ito mga kapatid, bago po ito, ito na po si Ate Finet. Ate Finet, kung meron po kayong nais magdagdag, para meron po tayong time, we have a lot of time. So, meron na po kayong mga karanasan kung saan ay there is a discipline of dismay sa ating buong buhay. Paano tayo tinuturuan, paano tayo dinidisiplinahan ng ating pong Panginoon, ng ating Diyos. Sige po. Welcome po dito sa Daybreak Global. Nandito po ang mga kapatid po natin. Ruth, Chika, kapatid ng Mar, kaya po si Pastor Raul, Ate Ophelia, at yung kapatid ng Bersen, Kuya Virgil. Malinaw po ang boses to, ha? Opo, Pastor, mahina. Sa akin, ewan ko po sa iba. Bale. Ako ay hindi Yan, narinig. okay na. Malayo po kasi ako eh. Mahina po. Yan, okay na po. Kaming dalawa. Ayan o. Kasweet naman ito. Okay. Okay na po, mas malinaw na. Yes po. Okay, thank you. So sa oras pong ito, muli tayo po nagpapasalamat po sa Diyos sapagkat ginamit po ng ating pong Diyos ang kanyang anak at ng isang ano din po ito, daybreak po ito eh. Kasama po namin noon pa 40 days and sometimes nakapag din po na ito nung nakaraan. But now, she's back. Pero mas malaki na. So sa oras pong ito, Ate Pinet, baka meron po kayong nais idagdag o bago po tayo pupunta doon po sa ating pong daybreak prayer blast. But we are joy that she wants to lead. She wants to lead in to our Lord God. Okay. What? Ako, Pastor. Sige po, Nanay Hindi ko Conchita. mapigil. Hindi ko pa mapigil ang magsalita kasi naalala ko yung tatang ko na pastor din. Ganyan po kami nung araw. Bago po siya mag-sermon, bata pa po ako, I was still in elementary. But look here, bago siya mag-sermon, tatawagin po niya ako at kakanta kaming dalawa. Hindi naman niya tinatawag yung nanay ko, kundi ako. Ako na anak niya, kaya natutuwa po ako, naiiyak po akong maalala, natutuwa at naiiyak dahil naalala ko yung scenario during the times that I was with my father serving. Kumakanta muna po kami bago siya mag-sermon. At true enough, that was an inspiration of the love of Christ, of the love of God, of the love of service to Him. Kaya purihin ang Panginoon sa buhay niya, Panginoon. Sa buhay ng anak mo, Pastor, purihin ang Panginoon. At tunay nga po na magagalak ang Diyos sa kanya, sa kanyang buhay. Hallelujah. Salamat po. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Sino pa po na nais pong mag-share about the topic? Salamat po, Nanay, sa inyo po rin pong patotoo. Sharing po patungkol po dito sa discipline of dismay. Napapangiti po si Elisha. Okay.
Ako tumatahimik. Ah, ano pa po? Ako, mag-mute lang po kayo mga kapatid. Okay? Alam po ninyo itong discipline of Tismay na senior po ni Elisha po sa atin ay matindi po to kasi dinidisiplinahan po tayo ng Panginoon sa tuwing tayo ay talaga nagkakamali. In everything that we have done, there is a such of consequences sa ating pong buhay. But there is a forgiveness. Totoo po yun. At yung forgiveness na yun ay nandun po ang ating Panginoon. But we need to face some or many of our doing wrong. But Jesus will be there to save us and to teach us so that we can walk through Him. Kagaya po ng testimony po ng aming anak na kapag po siya napapagalitan, ay meron po siyang punishment. Why? Because by teaching that she will not do it again. Para din po sa atin, madalas pagkakamali man ay ako, marami po akong pagkakamali sa Diyos. Hindi ko may tatago yan at hindi ko may kakahiya yan. Tuning up lalo na kapag hindi ko nakuha yung prayer request ko, ay ano po ako, pururot po ako na I'm just being tampo sa Panginoon. But even though na ako'y nagtatampo, tinuturuan at dinidisiplinahan ako ng Diyos sa maraming bagay upang malaman ko na wala akong dapat ikatampo sa Diyos o wala akong dapat sa ating Panginoon. So, sometimes I do it. I do not pray. I do not read His Word, or I do not talk to God. But mayroong bagay na ginagawa ang Panginoon, and then sometimes I need to wake up. I hope to show that we are going to have more on in God, in comment to God. So kaya ho, purihin po ang Panginoon sa oras pong ito. Ano pa po? Kung wala na po, Ako po, Pastor. Ate Flora, Yun po yun. There are times po, sabi mo nga po na kung hindi nasagot yung panalangin, ano na yung reaction, magtatampo ba? Pero doon po sa wisdom from Oswald, ano na ba ang condition or situation ng ating pananampalataya po sa ngayon? Are we more nobler? Are we more humble now? Ako po kasi nakamamatay lang po, namatay po yung anak ko. On my part, very unexpected po yon that it really dismayed me so much na bakit hindi pinakinggan ng Lord ang panalangin ko, bakit hindi niya binuhay yung anak ko, yung mga ganun, bakit nauna pa siya sa akin samantalang siya dapat yung aking tungkod sa aking pagtanda, yung mga ganun po. Pero kung dahil sa may pananampalataya na po ako sa Panginoon,
Although for a while, eh, katulad nga ng sinasabi mo na hindi ka makapagdasal. Ako, nangyari din po yun sa akin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko alam kung anong iisipin ko, bakit namatay po yung aking anak ng ganun na lang kaaga. Ipinagdasal ko naman siya, bakit hindi hindi nangyari yon. Pinagdadasal ko pa nga po na maligtas siya, yung pong mga ganon. Pero dahil po kaya nga po ako uuwi ngayon kasi sa March 28 po, hinihiling ko po yung prayer nyo. Kasi uuwi po ako dahil sa Babang Luksa po, yung po yung tradition ng Philippines na after 1 year ay um, pagdadasal po namin at pasasalamatan namin yung uh, binigay niya po yung anak ko sa akin bilang regalo niya at i-celebrate din po namin yung naging buhay niya at pinahiram niya sa akin pansamantala ang aking anak. So, pag-pray niyo naman po ang aking pag-uwi. So, ako po, inaamin ko po na sobra din po ang lungkot ko. It was really, I was really dismayed on my part. Pero I have to grow in my faith na hindi po ako yung masusunod, kundi ang kalooban po ng Diyos. Anyway, ang anak ko ay isang pahiram lamang, isang regalo mula sa Diyos. So kung it's time na mawala siya, I have to accept, and yung pagiging dismay po ay pansamantala lamang. And then, pinapasalamatan ko po ang Lord na until now, although there are times na mahirap po na alisin yung kalungkutan, yung mamimiss ko po yung anak ko, lalo na uuwi ulit ako. O wala na pala siya, yung empty po yung bahay namin. Tapos, ganun pa yung relasyon po namin nung widow niya, yung wife niya. So, yun pong mga dismay na yun ay I admit na tao pa rin po ako na marunong din po ako yung katulad ng sinabi mo pa na mahirap magdasal, magtampo. Pero I have to grow in my faith that I am not God and God is God. Na kung ano man po yung will niya, dapat ko pong sundin. So, yung dismay na yun ay mabuburahin din po, alisin po ng Lord, and it can make my faith stronger and it can make me more humble. Kasi there are times po na I am so proud about my children, na katulad din po ninyo, yung mga magulang ay wala pong hindi po mapigilan na ipagmalaki po talaga yung mga anak. Pero they are not really our own. Temporary lang po sila sa atin. So, yung dismay na yon, ang Diyos din po, Lord. Ang Diyos din po ang mag-aalis, and He will replace it with His comfort, mercy, and love. Yun lang po. Amen. Salamat po. Yes, Pastor. Good Kaya morning. lang, May additional po ako. Praise God. Na may huli inggit ako kay Alicia kasi na-miss ko tuloy yung yung mga apo, hindi na yung anak, mga anak ko kasi malalaki na. But then yung apo ko, how old is she na ba? Kasi yung panganay kong apo is 12 years old na. And hindi ko nakikita nasa Saudi. magpa-12 na po to. Kaya sabi ko, nakakaingit naman at nakakatuwa, nakaka-bless ka. You're a blessing, Alicia. And also, di ba, nakaka-inspire din yan. And to Ate Flora, kasi gusto ko po sabihin, paano ba to? Yung pong life ninyo is bukas na aklat sa amin. I mean, open po sa amin lalo na sa Daybreak. So, nasusubaybayan namin since nung last year, yun nga nangyari sa anak mo. Tapos, di ba, lately, meron kang struggle sa manugang mo. And then, kasi nasa 40-day prayer and fasting kami sa Power Prayer Team ng Mega Manila. So,
habang nagpa-fasting kami, meron po ako listahan dito ng 40 days ng 40 people. May listahan ako ng 40 people na isasama ko every day sa prayer ko. Kasama po kayo doon, Ate Flora. And sabi ko nga, Maraming salamat po. number 28. Kasama din kayo doon, Pastor Rory and the rest of you. Yung mga binulong sa akin ni Lord kung sino yung pwede ko pang makasama. Meron pa pong mga bakante. Kasi 40 people to. Anyway, syempre ako bilang bilang anak din, may manugang din ako. Nakaramdam din ako ng ganyan na nung umuwi ako, after 5 years, umuwi ako sa bahay namin doon sa Cavite. Siyempre yung 5 years na yon, yung anak ko tsaka yung partner niya nagsasama. Parang nawalan ako ng part. Ang feeling ko hindi, parang feeling ko bisita na ako doon sa bahay ko. Parang parang ako tuloy yung naiilang kasi siyempre ang tagal kong hindi nandoon. Ako na yung sumusunod tapos asan yung ganto ko, asan yung ganyan, nawala na yung arrangement. So may feeling din na parang paano ba ipapaliwanag yun? But then, siyempre, normal din yun na mararamdaman mo. Tapos, may konting jealous dahil yung anak ko, parang, siyempre, meron na siyang special someone. Hindi na ako yung, ako yung nanay, di ba? Siya yung firstborn son ko. Pero, pinag-pray ko naman yon. Mas, sa akin kasi, mas gusto kong makita yung great things ba, yung parang yung positivity, yun ang importante sa akin. Kung ano ba yung mga nagagawang mas maganda sa better side ba, sa bright side ba. So, ganun. Kaya sabi ko naiintindihan din kita. Pero, tama din naman yung yung sinasabi mo. Ang kailangan lang kasi talaga, tayo hindi naman na tayo mahirap kausap, lalo na sa edad natin, di ba? Ate Flora, yung bang kailangan lang natin, yung nakikita natin silang parang hello, respect lang naman ang kailangan natin, di po ba? Tapos, sa totoo lang kaya nga tayo nagtrabaho ng ganyan, nag-take ng effort, ng time, and nag-sacrifice para din sa mga anak natin. Ang gusto lang naman natin para ma-appreciate nila yung ginawa natin sa kanila. And at the same time, yung bang parang huwag naman tayong maisang tabi dahil after all tayo yung magulang. O wala naman silang, sabi nga, ang obligasyon natin bilang magulang sa kanila, hindi natatapos yung kahit saan sila makarating hanggat buhay sila. Pero they are not obligated naman na yung bang to pay back kung ano yung ginawa natin sa kanila, di ba? But then sabi nga, respect lang talaga. Respect matters most, di ba? So yun lang po. And sabi ko nga sa buhay natin habang natututo tayo lalo na dito sa daybreak natin, 'di ba? I am getting nobler, better, more helpful, more humble, 'di ba? Lagi tayong nare-remind kung paano natin 'to gagawin. And yung natututunan natin na i-share din natin at just in ourselves. Siyempre, uunahin natin sarili natin kasi we cannot love others if we don't know how to love ourselves. We cannot have peace kung mismo sa sarili natin wala din tayong peace. And also, paano tayo magiging, sabi natin, the joy of the Lord is our strength, pero hindi naman natin talaga maramdaman yung joy dahil nga bothered tayo ng mga nangyayari sa So, every day, natututo tayo, and every day, mas nagbababad tayo sa presensya ng Lord at nakaramdaman natin kung paano niya tayo minomold according to His purpose and His will. Yun lang po. Praise God. Ayan. Salamat, kapatid na Bebs. Pastor Jeneline. Mag-unmute ka na. Kasi nag-chat po siya sa akin. Ayan. Okay. Hello po. Good afternoon. Actually, gusto ko, mag-close cam lang po ako kasi dito po kami ngayon sa Cavite. Kagabi po ay dito ng gabi na po kami dumating dito mga alas 12. Gusto ko lang po talaga mag-share dahil sa kabutihan ng Diyos po sa atin. Na gusto ko lang po talaga na sabihin sa atin na kasi kung talagang yung naramdaman natin na sinabi ng Lord sa Psalms 116 na nalulungkot po siya
sa kapag may isang nasasawi. So, yung gusto ko lang po talagang i-share, yung nakita natin noong sa time ni Cain at saka ni Abel, yung dugo ni Abel ay talagang nangungusap kumbaga sa ating Panginoon. Yung pagkawala ng pamangkin ko, kasi yung mga pamangkin ko kasi kumbaga as in sila talagang mahal na mahal ko talaga yung mga pamangkin ko. Tapos itong isang na mayapa, kumbaga isa itong keyboardist namin sa church. Bali dito lang nag-aral sa Maynila. Tapos parang nabigla ako na yung nangusap talaga eto yung pagsisisik ko na sabi ko, grabe pala no. Ito yung mga dapat kong sabi ko i-surrender yung tinatawag na sensitive natin sa pagkilos sa leading ng Holy Spirit sa buhay natin. Kasi noong bago siya nawala, namatay, damang-dama ko hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko, para ang bigat-bigat ng katawan ko, na parang tapos nakaramdam din ako during that time na para akong nilalagnat, na kahit nung naligo ako, parang yun pala ay message po pala yun, na may mga bagay pala na may pinapahiwatig yung Diyos. May pinapahiwatig yung Diyos. Tapos yung time na yon parang hindi ako mapakali. Tapos nangamusta ako sa kapatid ko. Nung nangamusta ako sa kanya, sabi niya nagtrangkaso lang yung bata. So yun yung time na hindi rin nila dinala sa ospital, nag-antay pa talaga sa akin sa suggestion ko na dalhin sa ganito sa ospital, ganito. Pero nasa prayer altar ako nung umaga. Tapos kaya yun, nung nawala siya, sobrang sakit at pait. Yung grabe yung iyak ko. Bakit? Kasi yung doon ba yung sa puso ko yung pagsisisi na bakit hindi ako naging sensitive sa leading ng Lord. At saka actually maraming mga testimony kahit sa prayer online yan na ginagawa ko every morning, na daming mga testimony dyan na gumaling, ang daming mga gumaling. Kasi sabi talaga yan sa Bible yung kapag tayo po ay napakalapit sa Lord at lagi tayong nakipag-usap sa Lord, tayo yung priority pinapakinggan, kumbaga ganun tayo. Kaya ako ay nagpapasalamat sa Daybreaker na ito at saka yung puso ko ay talagang nandito. Kaya yung message lang po dito sa akin, no, na marami kasi nagsabi, huwag kang kasi hanggang dyan lang yung buhay niya, kinuha na ni Lord yung buhay niya. Sabi ko, hindi ako agree na ang Diyos ay kumukuha ng buhay. Kasi sabi sa John 10:10, the devil come to kill, to steal, and to destroy. So yung demonyo ang pumapatay, ang satanas yun ang pumapatay. But God come to give full life. Yun ba? At yung masaganang buhay, yun na Kaya sabi ko, kapag nagpapabaya talaga tayo, yun yung mga nangyayari dahil sa kapabayaan. Kaya ito yung message ko dito, na actually lahat tayo pinapakinggan ng Lord, yung mga prayer natin. Hindi pa yan sumagi sa isip natin. Alam na ng Diyos yan. Hindi pa sinambit ng bibig natin. Alam na ng Diyos yan. Talagang dinidinig niya yan at ipagkakaloob niya sa atin sa tamang oras. Kaya merong wait, yes, at saka no. Yung no naman yung hindi para sa atin Yung pangalawa dito message na dito sa mga na-experience ko, yung sensitivity natin, kagaya nung si Jesus po ay yung hinahanap po siya doon sa kanyang lilibingan, na yung mga babae na yun ay naghahanap sa kanyang bangkay, naroon na pala ang Diyos kanila, nakipag-usap, hindi nila napakinggan. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko Lord, gusto kong ma-revive. Kasi sinabi nga ng Panginoon, hindi mangyayari ang isang bagay kung hindi niya ipapaalam sa kanyang lingkod, sa kanyang propeta. Kaya tayong mga pastor, talagang ito yung nakikita ko. Dapat every day, every hour, from time to time, dapat po maging sensitive po talaga tayo to listen to His audible voice. Dapat po ganun. Kaya ito yung sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Kasi kung hindi ako naging sensitive sa lahat ng bagay. Kasi kung naging sensitive lang sana ako, yung time na yun na sabi ko, alam ko na kaagad, at saka yung nangamusta ako na sinabi ng kapatid ko na natrangkaso, kung yun kaagad na time inutusan kong dalhin sa ospital,
inutusan ko na ano kasi nakaranas ako ng ganito. Alam niyo yan na nadengue ako. So, yun sana maagapan pa. Yung ganyan. Tapos yung pangatlo, yung dama din yang ng Diyos yung ating mga nararamdaman. Kaya yung laging sinabi sa atin na talagang every day, every time, yung mag-confess po tayo, positive. Yung mag-declare lang po tayo ng positive, mag-declare tayo ng mga bagay na gusto natin. Kasi yun ang magpapalakas sa atin. Yun ang mga message ng Diyos. Kaya yun talaga, kasi yun din yung mga time na may mga testimony sa akin na nag-chat na nakalabas sila sa ospital. Dahil sa mga sigaw nila, ipanalangin mo kami, mag-prayer altar ka na kasi kami nakikinig. Tsaka may mga himalang nangyari doon sa kanila. At saka yung doktor, kaya chinachat ko yan sa chat ng aming church. Kaya yun ba? Kaya gusto ko lang i-confess nga natin sa issue sa inyo na ang Diyos po talaga natin nangungusap po sa atin. Pangalawa, ang Diyos po natin ay tapat po. Pangatlo, ang Diyos po natin hindi nagpapabaya sa atin. Sa oras ng kagipitan, naroon po talaga siya. At hindi po niya tayo iniiwan at hindi po niya tayo pinapabayaan. At sa lahat ng pangailangan, ang Diyos din po talaga nagpo-provide. At nagpapasalamat ako sa mga prayers ninyo. Kasi kagabi nakarating kami dito. Wala akong tulog buong gabi kagabi. Tapos, nakaidlip lang ako. Tsaka mamaya po, please, ninyo ako sa prayer kasi bukas ako yung magsalita po sa kanyang paglibing at saka sa service po. Yan. So, maraming salamat po sa pag-allow sa akin to share is nasa puso ko. Thank you po, Pastor Rory, sa pagbigay ko ng pagkakataon sa akin. Yan lamang po, and God bless everyone and shalom. Purihin ang Diyos na buhay. Meron pa po? Last one na lang. Sige, Pastor Maganda Rory. sa lahat, Pastor Rory. Ibig ko rin magbahagi ng mga ilang buhay na karanasan at ito ay nasang-ayon sa salita ng ating Panginoon patungkol sa pagkawala ng mga mahal natin sa buhay. Alam natin, God is sovereign. Hindi ibig sabihin na pag nawala ho tayo ay kailangan ibalansyado natin yung kapangyarihan ng Diyos dahil siya yung may likha sa atin at ibig ng Panginoon na malaman natin na ang lahat na nangyayari sa ating mga buhay, most especially sa buhay natin bilang kanyang tinubos, pinatawan. Kung tayo'y mga magulang, alam natin yung ating mga anak na minsan hindi rin natin control yung kanilang mga desisyon, pero malaki ho yung role natin upang maging transparent tayo at maging modelo tayo sa kanila. Ganon pa man, may mga bagay minsan na hindi nating masyadong malirip or maunawaan yung nangyayari sa pamilya, sa paglilingkod natin sa Panginoon. Isa sa mga karanasan ko na 4 yung anak namin, 2 babae at saka 2 lalaki. Yung pangatlo, mula pagkabata, mga elementary, medyo nagkaroon na ng problema aming pamilya. Pumasok siya sa isang pinagbabawal na gamot at nagkaroon ng question yung sarili ko. That was year 2021. At sabi ko, Panginoon, kinumfort ako ng Panginoon doon dahil kasi sa community, kilala ho tayo
nag-feeding program kami, nagba-Bible study. Kilala ho yung anak ko. So, gumagawa ng mga pinagbabawal. Marami ding mga pastor na nagsasabi, paano ka mag-share at paano mo sinasabi na magbagong buhay yung mga tao, mga kabataan, na sa sariling anak mo mismo, hindi mo maisagawa yung pagbago, yung pagbabago, yung pag-transform sa kanya. So, umiyak ako sa Panginoon ngayon. At tinatanong ko sa Panginoon, Panginoon, bakit ganon? Pag tinitignan ko at pinapakinggan ko yung mga ganong mga challenges, minsan dumadating sa isip at sa damdamin ko na huminto sa paglilingkod sa Panginoon. Huminto sa ministry as an independent pastor. Kino-comfort ako ng Panginoon. Sabi niya, anak, hindi rason na dahil ganon yung nangyayari sa anak mo ay hihinto ka sa paglilingkod. Kahit anong mga narinig mo, sana yung mga kasamahan mo mga pastor dapat mag-comfort sa'yo, sila pa yung nagcha-challenge at nagdi-discourage sa'yo na huminto sa paglilingkod dahil sa ganong problema, sa ganong pangyayari. Kaya ito yung tamang panahon upang ma-share ko yung testimony ko, yung ministry, yung pamilya, yung sarili ko dito sa Daybreak dahil naramdaman ko at ito na yung tamang panahon na kayo dahil sa karanasan ko dito, nakikinig sa inyo, maraming mga testimony na dapat hindi ikahiya yung mga buhay natin, yung mga pangyayari sa pamilya, sa ministry. At salamat to sa topic na ito. At ito yung sabi ko, nag-share ako kay Sister Babes na sabi ko, ipagdasal mo rin, isama mo kami sa panalangin, yung pamilya ko, ganito. At ito ngayon, binigyan ako ng Panginoon ng practical wisdom. Sabi niya, anak, kung huminto ka, hanggang saan ka? Magagawa mo pa ba yung kalooban ko na tinawag kita upang humayo at sabihin yung aking kalooban, yung aking salita, humayo at mag-preach ng gospel? Sa kabilang banda, yun ang at the back of my mind, sabi ko, Panginoon, paano na yung anak ko ganito? Sabi niya, magpatuloy ka. Hindi siya yung tinawag ko. Ikaw yung tinawag ko. Hindi maging dahilan upang huminto ka sa ministry, kahit yung mga kasamahan mong mga pastor na mga kaibigan mo, ay sabi niya, kung ipalagay natin, yun, nangungusap ang Panginoon sa akin, kung sila yung sa katayuan mo, magpapatuloy pa ba sila sa paglilingkod? So, in-encourage ako ng Panginoon na magpatuloy at hanggang ngayon. At alam ko ay marami ding mga business na tinatanong ko yung Panginoon kung ano yung practical wisdom. Dumating sa punto na yung bilang ama, yung pag-ibig ng ama bilang human, nagkaroon talaga ng limitation. At parang gusto ko nang i-give up yung aking anak na yan na talagang tumaliwas sa tinatahak na ibig ko at ibig ng pamilya, mga kasama, mga kapatid niya, na magkaroon din ng tamang buhay at ma-realize na yung buhay na yan ay hindi talaga maging kalooban at walang patutunguhan na maging maayos. So, in my conclusion, itong year na to, tamang-tama nung
nung pumasok ako dito sa ministry sa Daybreak at nagkaroon ako ng personal contemplation dito sa mga patutuo, mga karanasan at kung paano kumikilos ang Panginoon beyond our mind to comprehend. So ngayon sinagot ng Panginoon yung katanungan ko sa maraming panahon dahil pag nalaman ko at gumagawa siya ng kasalanan, kaagad parang ako yung naapektuhan at nagagalit ako at sinasabihan ko siya ng parang ma-hurt siya. Hindi naman foul na mga salita. Bagkus parang ibig kong ipadama sa kanya na yung ginagawa niya na mali, masakit para sa amin, masakit para sa akin bilang pastor. Hindi na ama, pastor. Hindi na kaibigan, pastor. Sabi ko sa kanya, i-treat kita na maging anak, hindi mo na ako i-treat na maging tatay mo dahil hindi ka naman nakikinig sa akin bilang kaibigan, hindi ka rin nakikinig sa akin. O ano mang posisyon upang pakinggan mo ako. Ngayon, pakinggan mo ako bilang pastor. Hanggang dumating sa punto na bilang pastor, hindi siya nakikinig, hindi siya sumusunod. Yung ginawa ko, hindi na yung sarili ko, hindi na yung lakas o anumang pamaraan yung ginawa ko. Yung ginawa ko yung tunay na pag-ibig ng Diyos. Kahit hindi karapat-dapat, kahit masakit sa part ko, pinapakita ko sa kanya yung tunay na pag-ibig. In-embrace ko siya at dumating sa punto na nangusap yung Panginoon sa akin. Sabi niya, anak, kahit anong kasalanan mo noon, hindi ko yung tinignan. Hindi ko pinadama sa iyo na galit ako. At yung basis at yung measurement ng pag-treat ko sa anak ko, dininig ng Panginoon dahil hindi na yung ako, kung hindi yung kanyang pag-ibig na pinadama ko sa kanya kahit anong nangyayari, kahit anong nakita at naramdaman ko. Yung pag-ibig ng Diyos ang isang malaking weapon at instrumento upang ma-change natin yung perspective ng buhay ng mga tao. At yon ang maikling sa maraming mga years na dinadala ko yung ganong karanasan sa anak ko. Salamat ho na sinagot ng Panginoon. Hindi yung pag-ibig ko, kundi yung pag-ibig ng Diyos ang naging isang gauge or measurement upang na-win back ko siya muli sa Panginoon. So salamat po sa mga testimony na ganito na itawid ko rin at naisabi at naishare ko sa grupong ito sa Daybreak. Salamat po sa bawat isa sa inyo at ipagpipray nyo rin ako at yung ministry na pinagkatiwala ng Panginoon dito sa Bacolod po. Purihin ang Diyos na buhay. At Amen. sasama po namin lagi sa inyo po yung panalangin. Praise the So kung ito mga kapatid, dadako po tayo sa ating pong mga panananginan. We have truly that God is being spoken to us. At sa kanya pong pangunguna mga kapatid, ay tunay na ating pong laging pakikinggan ng kanyang tinig. At sa bawat pakikinig po sa kanyang tinig, mga panananginan, the Lord is continue to impressing me na patuloy na ipalalangin. Katatapos lang po yung operasyon ni Tatay Orlando, tatay ni Ate Mirna, asawa po ni Pastor Robert. Tatanggal na po yung bituka sa kanyang pangangatuwang pisikal. At let us pray for him, especially also po. And then, let us continue na yung napaabot naman po doon po sa ating pong sa Daybreak Global or sa
GC yung sitwasyon ni Tatay Orlando Valencia at sa iba pa. So sa loob po ng 1 minuto, mga kapatid, let us declare for healing sa kanyang buhay. For 1 minute, okay? And can I ask for kapatid na Bebs for praying for this and praying for all the sick. Marami pong salamat. Sa loob lang po ng 1 minuto. Hindi ko po ipi-play yung 1 minute as the Spirit lead us. And kapatid na Bebs, she will seal it and declare for the healing of our brothers and sisters in Christ. Let us all unmute and pray. O Lord God, patuloy po kami lumalapit po sa inyong pong dakilang pagkilos sa kanilang mga buhay. Dalangin namin, Panginoon, ang inyong paghilom, pagpapagaling sa kanilang mga karamdaman. Salamat po, Panginoon, sapagkat kayo ang laging sumasa kanila. Kayo magbibigay ng lakas, kayo magbibigay ng tatag, kayo magbibigay ng support lahat ng kanilang mga pinansyal na pangangailangan. Talangin po namin, Panginoon, si Tatay Orlando Valencia. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy na kayo ang salamat po, Panginoon, sa salamat po, Panginoon, sa patuloy na kayo tumabay at tumatubay po sa kanyang mga bisigan. Tatay Orlando Valencia. Na yung result man nito, Panginoon, Bawat isa sa kanila. rebuke, Lord God, overcome the enemy Lord, I pray for healing. sa kanyang pong Panginoon. And we ask right now to your holy name, touch the body of Tatay Orlando. Sa kanyang buo, sa kanyang In katawan. Jesus' name. Ganun din, Panginoon, Thank you, Father God. kapatid Helen, yung kanyang pong na tumor, we ask in Jesus' name. At sa mga iba pa, Panginoon, na may sakit sa bato, ito, Panginoon, ay gagaling. Ang may cancer, Panginoon, ay mawawala, mapupura. And we cancel it in Jesus' name we pray. Amen. Let's pray. In Isaiah 40:29, it says, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Let's pray. Lord, I ask for complete restoration and wholeness of your children, specifically yung mga nandirito po sa listahan. You know them one by one. You know their life. You know their hearts. You know their soul. You know their needs. And may your healing power flow through them, also bringing relief from pain, restoration of health, and a sense of well-being. May I ask that your Holy Spirit shine upon them, bringing forth miracles and blessings in their life. Praying that by your wounds, they will be healed. We know that nothing is impossible. Through your words, through your power, through your love, and through your blessings. So Lord, we declare by the mighty name of Jesus, whom we believe that you are with us and you are with them. Bless these people, oh Lord God, because we know that you love them. Heal them with your mighty power, with your healing touch from head to toe. And believing in one faith, believing that you are our God, our healer. In Jesus. Yes, Lord.
Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank Thank you. you, Father. This I pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen and amen. Can I ask for Ate Fidet for praying for the education for today? Our ano the our mountains of climbing for the mountains of the education. And then after that po, can I ask for Pastor Raul for the workers and ministry and the body of Christ? No? After po ni Ate Finet, kayo na Pastor Raul mamaya. Yes And po. then lastly po, yung pong nangyayari po sa bansa, sa bawat bansa. At ang yung amang lingkod lang po ang mananalangin para po doon. Yun lamang po mga kapatid, and then let us continue to pray. As they pray for us, and as they pray, let us all unmute and be agree on it. To bless the heavens and open doors and open windows, it will be shaken. The angels of the Lord will move mightily in every departments, nations, body of Christ, and the situation of the earth, o bawat mga gobyerno. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, Father God, as we yield, Panginoon, Yeah. sa inyo pong kalooban right now, O God. Lord, we come to you, O God, with hearts full of gratitude, acknowledging, Panginoon, that indeed without you, Panginoon, Lord, we are nothing. Kaya, Panginoon, Lord, even as we pray right now, Lord, give us the right words to say, give us, Panginoon, yung power ng Holy Spirit, O God, and use the weapon of prayer, O God, upang kami, Panginoon, ay makadulog, O God, sa inyong Amen. trono ng biyaya, Panginoon, Amen. na mayroon pong pagpapakumbaba, na mayroon pong tunay, Panginoon, na yung espiritu ng surrender, Panginoon, sa inyong pong kalooban. Panginoon, tunay na ang aming mga panalangin, O God, ay mayroong kapangyarihan. And we thank you, Panginoon, for giving us, Lord, this privilege, itong access, Panginoon, na lumapit sa inyo, aming Ama, sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus and by the power of your Holy Spirit. Lord, we lift up to you ang sector ng education in the mountains of society, Panginoon, pillars of society. Na ito, Panginoon, ay napakalaki ng bahagi na ginagampanan sa aming buhay. Yes. Bawat amin, O God, Lord, sa bawat area ng buhay namin. And sa bawat level, Panginoon, ng amin pong kung kami man ay may mga kung anong klase ng education man kami, Panginoon, naroroon. Sa mga secular education, O God, ang mga kabataan, mga bata, mula sa mga bata hanggang, Panginoon, sa mga may edad na, O God, na nagnanais pa rin, Panginoon, na magkaroon ng karunungan, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang mga aspeto na ito ng buhay namin, O God, ay maisuko din namin sa inyo, Panginoon, na wala po kaming magiging katagumpayan sa buhay, O God, kung hindi ikaw, O God, ang nasa sa aming buhay, ang naglilid sa amin, nag-guide sa amin, kahit, Panginoon, sa aming mga pag-aaral. Panginoon, we lift up to you ang lahat ng mga teachers, lahat ng mga instructors, school administrators, lahat, Panginoon, ng involved, O God, sa
pangangalaga, Panginoon, sa pag-aaral, pakarunungan ng mga batang nag-aaral. Na sila, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, ng i-priority nila, Panginoon, sa kanilang pagtuturo, Panginoon, sa kanilang mga curriculum, O God. Yung pagmo-mold, O God, at pag-i-instill ng moral values sa mga estudyante, family values, relationship values, yung pagpapahalaga, Panginoon Lord, sa sa kabutihan at yung pagkilala, O God, na mayroon isang Diyos na siyang source ng lahat kung ano man ang meron kami. Ganun din, Panginoon, yung spiritual values, O God. Lord, pagpalain mo yung mga paaralan, O God, na nagbibigay pa rin, Panginoon, ng importansya, O God, sa mga religious studies, religious education, mga spiritual values, Panginoon, na minomold nila yung kanilang mga estudyante, yung kanilang mga mag-aaral, Panginoon, sa isang buhay, O God, na tumatahak, Panginoon, sa kabutihan, sa katotohanan, at sa tamang pamamaraan. Panginoon, pagmamahal ng kapwa, paglilingkod, lahat, Panginoon, ng mga mabubuting asal. Lord, we also pray for all the students, lahat ng mga mag-aaral, Panginoon, na magkaroon din sila, Panginoon, ng yung pagsisik nila, O God, kasabay ng pagsisik nila ng secular knowledge, O God, ay nandoon din, Panginoon, yung pagsisik din, O God, ng karunungan na nagmumula sa inyo, O God, the wisdom that only comes from you. Panginoon, ganun din, O God, napakahalaga ang Christian education, Lord. Sa mga iglesia, Panginoon, Lord. Itong ministry na ito, Panginoon, na siya ang dapat, O God, na talagang tunay na mabigyan ng pagpapahalaga, mabigyan ng panahon, Panginoon. Dahil dito po, Panginoon, namomold ang buhay ng isang Kristiyano, the discipleship, lahat, Panginoon, ng mga bagay na nais ng Panginoon na siyang makita sa buhay ng isang Kristiyano. In Jesus' name. Makita sa amin, Lord. Panginoon, lahat ng ito, hindi namin magagawa, O God, without you, Lord, without the Holy Spirit leading and guiding us. Yes, Lord, in Jesus' Kaya, Panginoon, ang lahat ng ito, Lord, ipinagkakatiwala namin sa inyo, Lord. Mag-raise up ka, O God, ng mas marami pang mga Christian teachers, Christian educators, Christian students, O God, Lord. Pagpalain mo yung mga revival, O God, na mga nangyayari, Panginoon, sa mga campuses, sa mga universities, sa mga colleges, Panginoon, Lord. We see them all around us and we just praise you, Panginoon, Lord. And we want more of that, O God, na magkaroon, Panginoon, ng tunay na revival, Panginoon, Lord, sa bawat sulok ng mundo, Panginoon, Lord. And thank you because we are here. You have chosen us and you have called us, Panginoon, for this task of praying and interceding and pleading the blood of Jesus. Yet indeed, Panginoon, Lord, the time has come na talagang makita, Panginoon, at maranasan ng mga tao, Panginoon, Lord, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, O God, na siya pong kailangan namin sa mga panahon na ito na in such a time as this, na napakahirap pakisamahan at pakitunguhan, Panginoon, Lord. Yes, indeed, Lord, we believe ang inyo pong power, O Holy Spirit, mas nakakahigit kaysa ano pamang kapangyarihan na nasa mundong ito. Because you are God and you have control of everything. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.
Hallelujah. Praise be the name of Jesus. Thank you, Lord. This moment of time, O God, we come before your presence, Lord, with a humble spirit, believing with all our hearts as we speak forth, Lord, your words of promise, your power, your provision, and your abundance, Lord, to the life of your servant, all the pastors, workers, and leaders, every churches, Lord, we make mention to you today. Salamat, Panginoon, dahil you give us, Lord, a time, Lord, for us to pray, to intercede, to encourage, Lord, and even, Lord, to lift them up before the throne of your grace. Alam namin, O Diyos, na naghahanap ka ng mga lingkod niyo upang magkaroon ng sapat na puso na idulog ang bawat isa sa iyong mapagpalang presensya. Gawin mo ang aming mga buhay, ang aming mga puso, na maging isang daluyan ng iyong kapangyarihan upang sa bawat pagsambit namin ng aming mga panalangin sa iyong mga lingkod, Panginoon, alam namin na kaluguran niyo ang mga panalangin. That there is power, Lord, in prayer. We believe, Lord, as we pray, whatever, Lord God, comes out from our mouth, there will be, Lord, a couple of power and anointing for your people, for your servant, O God, to continue serving you. As we uphold the lives of every pastors dito, Panginoon, sa church ng GMC, sa bawat mga lingkod mo, sa bawat isa sa amin. Alam namin, Panginoon, na kailangan namin ang panalangin. This would be our shield, Lord. Life is not yet perfect. But Lord, we are going to perfection because of your grace and your mercy. Allow our lives, O God, to be in the midst of total surrendering and dependence on you. Because, Lord, that is our great weakness, Lord, in our lives. Knowing the fact, Lord, that without you, we are not, absolutely nothing, Lord. Father, today, patuloy mong hawakan ang bawat buhay ng iyong mga lingkod. Hindi namin alam ang kanilang mga experiences, yung tinatahak sa buhay. Subalit isang alam namin na ang lahat na ito ay nandoon sa iyong puso. Nakikita mong lahat. Your Spirit, Lord, go through and forth, going through and forth, Lord, na nakikita mo ang bawat kalagayan ng iyong mga anak. Ano mang tinatahak nila sa buhay, Panginoon, mga pagsubok, mga suliranin, mga pangailangan, sa anumang mga physical na karamdaman, alam namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ay sapat. Ang pananampalataya namin sa iyo ay sapat upang pahiran mo ng langis ng iyong anointing of healing. The blessing that they need, Lord, materially, physically, emotionally, financially, most especially, Lord, spiritually. Father, continue to open the gates of the windows of heaven, Lord, to pour out such a blessing that your people need, O God. All your pastors na ginagamit mo, Panginoon, patuloy mong i-encourage, patuloy mong punuin ng iyong kapangyarihan. Fill them, Lord, with the power of your anointing, Lord, that will break any hindrances, any barriers, anything, Lord, that will stop them, Lord, to go and to move, to expand your kingdom.
Father, today, we thank you, Lord God, for this time of prayer, that everything, Lord, that we are asking for, believing with all of our hearts, Lord, that you hear our prayers, O God. Thank you, Lord, blessing upon blessing, victory upon victory, Lord. In the name of Jesus, breakthrough upon breakthrough in the lives of your servants, ministers, pastors, bishops, in the name of Jesus. And thank you, Lord, we declare, Lord, that today, Lord, the breakthrough, oh God, will extend, will expand, and will multiply your blessing. This year is the year of harvest, Lord, the year of multiplication of the blessing that your people need, Lord, your servant, pastors, workers, and leaders, and all the churches, Lord, all over the world. Father, thank you. We honor you, Lord, and we praise you. This is our grateful and humble prayer, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Panginoon, patuloy kaming lumalapit po sa inyo ang bawat mga nangyayari sa bawat bansa. Sa bansang Pilipinas, ang kaguluhan dahil nagkakaroon pa Panginoon ng political crisis sa bawat mga ligada, mga leaders. Panginoon, dalangin namin, kayo o Diyos ang mag-intervene, kayo o Diyos ang pumakitna. Pagdalin mo, Panginoon, ng puso na mayroong sariling otoridad. Pagkus, Panginoon, ang otoridad mo, ang kapangyarihan mo, ang siyang pumakitna sa nangyayari sa aming bansang Pilipinas. Patuloy namin sinasalita ang pagkilos po, Panginoon. Tanggalin mo, Panginoon, ang anumang mga pagmamataas, pagmamarunong sa bawat mga namumuno o Diyos sa aming bansa. Na aming dalangin, Panginoon, ang tunay na pagkatakot at pagpapakumbaba at pagsunod sa inyo, ang tunay na paglilingkod sa tao, hindi dahil sa pagbibigay o sa katalinuhan nila dahil nagkakaroon ng tumataas ng konti ng ekonomiya. No, Lord, but only thy you, O Lord Jesus Christ. Kaya dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na pag-intervene mo magmula sa aming presidente, sa vice-presidente, sa bawat senador, sa bawat congressman, sa bawat mayor, sa bawat gobernador, ng bawat mga namumuno hanggang sa pinakamaliit na posisyon sa aming bansa, Panginoon. Especially dumarating na naman po ang eleksyon. Dalangin namin, Panginoon, dalangin namin ang korupsyon ay maputol din, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Ang totoong at honest, Panginoon, na pag sa oras ng eleksyon, Panginoon, ang siyang mag-iral at makita, Panginoon. Dalangin din namin sa bawat mga nangyayari sa iba't ibang bansa sa Africa, Panginoon. We ask, Father God, yung bawat persecution na nangyayari, we ask in your holy name, Father God, especially to the politics, to the nasa posisyon, Panginoon. Ang aming dalangin ay patuloy na kayo, Panginoon, ang siyang manguna upang ang nasa mababang sitwasyon o kalagayan ng buhay, Panginoon, hindi lamang, Panginoon, mananatili sila doon kung hindi sila aangat at sila yung pagpapalain, Panginoon, na tunay na nandoon sa pinaka higher society, Panginoon, sa Africa, ay tunay ng aming dalangin, Panginoon, ay bigyan mo sila ng pusong mapagkumbaba, pusong tunay na may pagkatakot sa iyo at tunay na may pagsunod sa inyo, Panginoon, upang ang bansang Africa rin ay inyong pagpapalain. Ganon din, Panginoon, ang bansang USA sa nangyayari, Panginoon, na sa USA at sa Canada, at sa Mexico, ang kung saan, Panginoon, nagkakaroon sila, Panginoon, ng war regarding about the tax, may tataas at itataas pa. Lord, dalangin namin, Panginoon, ang katalinuhan mo ang iyong ipagkaloob, Panginoon, sa bawat mga namumuno. We ask, Father God, a humble heart, not in their positions, who they are, but who they are in you, O Jesus Christ. Kaya dalangin namin, Panginoon, patuloy na kayo rin na magbigay ng tunay na pagpapala sa bawat bansa. Ganon din, Panginoon, sa nangyayari po sa bansang Israel. We ask, Father God, na patuloy na i-cover mo, pagpalain mo, ingatan mo sa inyong mapagpalang kamay, Panginoon, ang bansang Israel. Kaya we speak for peace, we speak, Lord God, shalom sa bansang Israel, na ito ang inyong bayang pinili. Remember, Lord God,
our forefathers in faith, Abraham, Isaac, Jacob, Moses. You promise us, Lord God, that you will not leave them, forsake them, but you always continue to secure them, to protect them, Panginoon, sa bawat mga karatig bansa. We pray for the Middle East country, Panginoon. Patuloy na pagpapalain mo sila at patuloy na ang pangalan mo lamang ang makikilala at may tataas. Only Jesus Christ is truly God. Only Jesus Christ, your Son. Thank you, Lord God, for every salvation for our brothers of Muslim. Thank you, Father God, na kayo ang mararanasan nila. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat sa bawat sulok ng mundong ito, sa bawat sa silangan, sa kanluran, sa timog at hilaga, only your name will above all names. And that is Jesus Christ our Lord. And we thank you, Lord God, for this day that you gather us. Thank you for teaching us. And thank you for reminding us, Lord God, that when we are being disciplined or being dismayed, you truly, Lord God, holding our hands. And Lord, make us firm our faith. Make our trust to you look only to you. Hindi ho sa problema, hindi ho sa pagsubok. Kung hindi lamang, Panginoon, ay titingin kami sa inyo. Mananalig kami sa inyo. Sumasampalataya kami sa inyo. Kaya lubos kami nagpapasalamat. Kasi yakap mo ninyo kami. At sa inyong pagyakap, kami ay hindi nyo binibitawan. Na kahit na kami ay pumipiglas, na kung minsan, Panginoon, ay kami ay nadidismaya. Pero hindi nyo kami iniiwan at tunay na kami ay inyong inaabot lagi at inyong ibinabalik sa inyong kandungan, sa inyong presensya, upang kami, Panginoon, ay lalong magiging matatag sa aming pananampalataya. Maraming pong salamat, Panginoon, at patuloy na sa iyo lamang ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na Diyos na buhay at banal. Amen. Mga kapatid, tanggapin po natin ngayon ang pagpapala ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tandaan natin, tayo'y mahal ng Diyos. At sa kanyang pagmamahal, lagi tayong kinakalinga, inaaruga. Hindi tayo iniiwan ni pinapababayaan man, sapagkat siya'y laging suma sa atin at tayo'y kanyang mga anak. Tayo kanyang pinili at sa kanyang pagpili, hindi kung sino tayo, kung hindi kung sino yung Diyos na nasa ating puso at sa ating pamumuhay. Kaya tanggapin natin ang kanyang pagmamahal, ang pagliligtas ng ating Panginoong Kristo at pakikisa ng Banal Espiritu na siya yung gumagabay sa ating buhay, magpapalakas sa atin ngayon at kailanman. Amen at amen. 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 God. Praise God.